Matagal-tagal na naman bago ulit kami magkita nento ni Esme. Kasabay nga siya ng mga tita ko na pumunta dito at kagabi umuwi na yung mga tita ko at nagpaiwan nga si Esme. Gawat si Bayaw nagpaiwan nga rin dito at sabay na nga lang sila uuwi. Nasira na nga rin yung bag niya na dala-dala kaya naman yung bag ko na lang yung pinadala ko sa kanya. Nakabihis na nga rin si Bayaw at inaantay na nga lang nila si Erpat. Dalawa kasi kami ang maghahatid ni Erpat at si Erpat naman ang magdadrive. Kaya sige pa, tagalan mo lang dyan. At dito naman sa loob nagpapaalam na nga si Esme kay Ermat. Sinabi ko nga kay Esme na wag nang umiyak para hindi na maapektuhan si Ermat. Sobrang init pa naman sa mga oras na to kaya naman kung iiyak pa si Ermat baka mas lalong sumakit yung ulo niya. At si Manang Lia naman nakakaramdam na sa tita niya na uuwi na kaya naman hindi niya na hinihiwalayan. Ay hindi na nakatiis ang batang makulit, niyakap na ang mami niya. Ang ugali kasi ni Manang Lia kapag mami yung tawag niya sa'yo kahit na tita ka lang niya ay ibig sabihin nun gusto ka niya, pero kapag tita pa lang yung tawag niya sa'yo ay tablado ka talaga. Pagkatapos nga magpaalam ni Esme kay Ermat tsaka kay Manang Lia ay agad-agaran na nga rin kami sumakay dito sa may tricycle. Binabagalan ko na nga konti yung kilos ko para matagal-tagal pa ang pagsasama namin kaya lang alauna na sa mga oras na to at inaantay na nga lang sila ng binok nila na bus. Ano? Binok? Yayamanin niya? Umandar na nga rin kami kagad pagkasakay namin ni Esme. Sabi ko nga kay Erpat bagalan lang kaya lang ibinilisan. Ayun, nandito na kagad kami sa terminal ng bus. Malungkot lang na iisipin na kapag uuwi na kami ni Erpat ako na lang mag-isa sa loob ng tricycle, wala na si Esme dahil umuwi na. Dapat pala pinasingaw ko na lang yung gulong ng tricycle para hindi na sila mahatid at hindi na sila makakauwi. Pero Bayaw, mag-iingat kayo. Aantayin kita ulit sa birthday ni Manang Lia kaya huwag niyong bibiguin si Manang Lia. Bye-bye Esme, sana sa muli natin pagkikita kasama mo na si Ate Eye tsaka si Papa pumunta rito. Ay kapag ka natuloy yon, siguradong indadatnan nyo dito, lahat talaga masaya. Kaya mag-iingat kayo sa biyaya at aantayin namin ulit ang muli nyong pagbabalik. Nung nakasakay na nga si Esme tsaka si Bayaw ay sa sobrang init ng panahon, mapapabili ka na lang talaga ng palamig sa gilid. Kaya naman bumili na rin ako ng dalawa tol para habang inaantay namin makalis si Esme tsaka si Bayaw ay tamang palamig muna kami ni Erpat. Halos puno na nga rin yung bus sa sinakyan nila kaya naman hindi na rin magtatagal, iaandar na rin sila. Saktong paubos na nga rin yung palamig namin ni Erpat umandar na nga rin sila. Wala nga silang ka-idea na nandito pa kami, naantay sila na umalis. Gawat ang alam nila kasi umuwi na kami diretso pagkasakay nila. Mag-iingat kayo ulit sa biyahe at sa susunod na punta nyo ulit dito Esme kasama mo na si Ate Aya at si Papa. Diretso na nga rin kami ni Erpat umuwi kaya hanggang dito na lang. Paalam!